Matapang na pinabulaanan ni Lotlot de Leon ang mga naging pahayag ng kapatid na si Ian de Leon sa interview nito kay Boy Abunda nitong June 19 tungkol sa pamamahala ng legacy ng kanilang inang si Nora Honor. Because in my last conversation with Matet, sinabi niya na hindi siya nasabihan. Yung sabi ni Matet na hindi sila or siya nasabihan ay hindi totoo. No. Okay. As far as you're concerned, after the 40th day, ay nag-usap-usap. I told them. And in fact, you told them. Okay. there was a meeting that was held, sa Zoom meeting, where si Matet was also there twice. So she was aware of this? She was aware. Okay. Sa story conference ng pelikulang 40 Days, sinabi ni Lotlot na matagal na silang hindi nag-uusap ni Ian at itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagtatatag ng isang one-person corporation, OPC, at foundation para sa pagpapatuloy ng pamana ng superstar. Ayon kay Lotlot, hindi siya kailanman kinonsulta o isinama sa naturang plano. Ang hindi ko matanggap ay ang isang sinungaling na tao. Tama na ang kasinungalingan, anya. Iginiit din niyang na wala siyang hinihinging mana at wala siyang balak makipag-agawan sa anumang naiwan ng kanilang ina. I'd like to say excuse me to my LDT family. I know this is not the proper venue and all, but let's just take it out there. Okay lang ba yun, Mas? Oo, no? Ian was interviewed before I came here. He was in fast talk with Boy Abunda. Hindi ko siya nakausap ng isang taon na. Ian and I have not spoken in 1 year. So many things have been said about me. Pero ang hindi ko matitik ay ang isang sinungaling na tao. I came out with a statement a few months ago because what was being thrown at me is mana. Yung mana na yan, just to clarify, Ma'am, Miss B, I'm sorry po. This is about the show, but I'm really sorry. I apologize. Anyway, let me be clear. Wala akong hinahabol na mana. Wala akong hinihinging mana. Ni piso wala. Kaya kong magtrabaho at magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko, hila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Kung ano man ang iniiwan ni Mami, mga lupain niya sa Bicol, yun lang ang meron siya. Alam niya ni Rodel. Tanungin niyo yung mga taong nakakaalam. Alam niya ni Rodel. Wala namang ibang naiwan ng Mami kung hindi yun. And after Mami died, and after she was buried, to be honest, kinausap ko si Ian. Noong pagkalibing ni Mami, after a few weeks, tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mami with us? And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. Why? Kasi naawa ko dun sa tatlo eh. Hindi para sa akin, kung hindi para dun sa tatlo kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mami sa kanila. And tanggap naman namin na kung ano meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi yan, walang nangaagaw. At sinabi ko kay Ian, if you're willing to share the properties of Mami with us, maraming salamat. Kung hindi, okay lang. Walang problema. Pagdating naman doon sa foundation, tinanong ko siya. Sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayo tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya? I'm not ready. Wala akong ilalabas na pera. At lahat ng usapan namin ni Ian, nasa text yan, may kopya ako. Sabi niya, hindi ko pa kaya ngayon. Sabi ko, okay, irerespeto ko yan. Hanggang sa nagkaroon kami ulit ng conversation because Matet and Kiko and Ken said, ate, naiintindihan namin ang gusto mong gawin. Magtayo na tayo. Sabi ko, hindi ko pwedeng itayo ito nang hindi tayo kompleto. Kinausap ko ulit si Ian. Sabi niya, hindi, go ahead, do it. Gawin niyo, susuportahan ko yan. Ang sabi niya sa akin, pag ready na ba ako, pwede akong sumali? Sabi ko, oo, Ian. Kasi atin to, for the legacy of Mami. Ano bang legacy? Ano bang legacy? Ang legacy ni Mami, isang pagtulong sa kapwa, hindi ba? Yun lang naman ang gusto kong ituloy. Hindi para pagkakitaan ng kahit ano.
In fact, ako pa nga ang maglalabas. Ako maghihirap para maghanap ng pera, para magtayo ng foundation. When I finally was able to put up the foundation, anong ginawa niya? Nagpunta sa Facebook. Ang sinabi niya, hindi ko alam yung foundation na itinayo. Hindi ko pinapayagan ng kahit sino na magtayo ng foundation. Hindi ako nagpapayag ng kahit na sino magbigay ng pera dyan sa foundation na yan. Doon ako nasaktan. Bakit? Kasi alam niya. Alam niya lahat. Alam niya lahat. So hindi ko maintindihan kung bakit puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, iyan.